Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Maraming salamat sa isa na namang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para magbahagi ng maikling devotion sa gabing ito. At bago ko po simulan ang pagbahagi ng aking devotion, nais ko munang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga blessings na patuloy niyang ipinagkakaloob sa akin at sa aking pamilya. Sa patuloy na pagbigay ng kalakasan sa araw-araw na ating pakikibaka. At ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. At magja-jump po tayo mamaya sa 13 to 15. At ito na po ang pinakahuling chapter sa 2 Thessalonians. Basahin ko po ang verse 6. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay sa mga tagubilin namin sa inyo. Napakalinaw po dito na pinaalalahanan po tayo. Ito po ang instruction sa atin ni Paul na dumistansya or layuan. Dumistansya tayo sa mga taong non-believers, mga hindi mananampalataya kay Kristo. Huwag tayong makipaghalubilo sa mga taong tamad sa pananampalataya dahil nakaka-impluwensya po ito sa atin. Mahahawa po tayo pag patuloy po tayong makikipagsalamuha sa kanila. May kasabihan nga po na pag ang kamatis ay may isang bulok, dapat alisin or ihiwalay na po natin ito kasi pag pinagsama-sama po natin sila, yung mga hindi bulok, magiging bulok. Ayun po, pag tayo po ay patuloy na makikipaghalubilo sa mga taong non-believers or hindi mananampalataya, mahahawa din po tayo. Parang kung ano po yung ginagawa nila, magagawa na rin po natin pag yun po ang patuloy nating nasamahan. Kaya ito po ang instruction sa atin ni Paul na dumistansya po tayo sa mga taong non-believers. Pero mayroon pa rin pong paalala dito sa atin sa verse 13 to 15. Ang sabi dito, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya. Ngunit, huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Napakalinaw po dito ng sinabi na sa verse 6, layuan o iwasan ninyo ang mga taong hindi mananampalataya or non-believers. Pero dito naman po sa verse 15, sinasabi po dito na ngunit huwag ninyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. So nandito pa rin po ang paalala sa atin na iwasan natin sila pero wag natin silang ituring na kaaway. Pagkos pangaralan pa rin po natin sila na sa mga maling
ginagawa or maling gawain, nandito pa rin po yung pagmamahal. May kalapki pa rin po na pagmamahal kasi pinapaalala pa rin dito na wag natin silang ituring na kaaway. At wag po tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ito lang po ang maikling devotion ko na maibabahagi sa inyo sa gabing ito. Pinupuri at pinapasalamatan ko ating Panginoong Diyos sa kadakilaan niya sa ating mga buhay. At kung sino man po ang may nais pa idagdag or may karagdagan, ibinibigay ko na po lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po at ibinabalik ko na po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ibinabalik ko na po sa ating presider, Nanay Juliet. Maraming salamat po. God bless everyone and good night.